Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang vigilante action thriller movie na The Punisher na ipinalabas noong 2004. Siya si Frank, isang undercover FBI agent. Nagpapanggap siyang illegal dealer ng armas. At ang kliyente niya ngayon ay si Bobby Saint, ang bunsong anak ng kilalang notorious mafia boss sa Florida. Kasama nito ang kaibigang si Mickey na siyang nakakilala sa kanya. Ang hindi alam ng dalawa, isang FBI buy-bust operation pala ang kanilang kinasadlakan. Matapos ang pagpalitan ng pera at armas, biglang sumulpot ang mga otoridad. Dito naglabas ng baril si Frank kaya pinagbabaril na siya ng mga agents. Nagulat ang dalawa sa bilis ng pangyayari. Kaya takot na takot si Bobby dahil papatayin umano ito ng ama. Wala sa isip ng binata na iwas-iwas ang hawak na baril kaya pinaputokan na rin ito ng FBI. Hindi na alam ni Mickey kung aabutin pa ba siya ng bukas sa nangyari sa kaibigan. Maya-maya pa ay dineklara ng patay si Frank ng responder at sinakay na sa ambulance. Kasama sa planong patayin na ang pagiging undercover ng agent dahil magre-retire na ito sa FBI. Ito na pala ang huli niyang assignment, pero hindi siya natuwa nang makita ang bangkay ni Bobby. Napakabata pa umano nito pero wala na rin silang magawa dahil part na ang ganitong eksena sa mga operasyon nila. Pagpasok niya sa loob ng opisina, surprise party ang sumalubong sa kanya. Pinuri siya ng kanyang superior sa mga nagawa niya sa buong agency. Ilang minuto ang lumipas, nagpaalam na rin siya. At bago siya umalis, nalaman niya ang pagkakilanlan ng binatang nasawi. Na anak ito ng notorious mafia leader. Kaya sinabihan niya ang superior na good luck sa haharapin nitong issue. Kinagabihan sa bahay ng mga Saint, pinaalam ng nakakatandang anak ng mafia boss na si John sa mga magulang ang nangyari kay Bobby. Habang nakamasid lang si Quintin, ang matalik na kaibigan at tapat na tauhan ng notorious leader. Kasunod nito ay binayaran nila ang piyansa ni Mickey at pinagtulungang bogbogan sa harap ni Quintin. Sinubukan pa nitong magpaliwanag at sinabing namatay din sa operasyon ang kontak nilang si Frank. Ilang saglit pa ay pumasok na ang ama ni Bobby, si Howard Saint. Galit na galit ito kay Mickey ngunit hindi rin ito kayang saktan ng lalaki dahil anak pala ito ng yumaong katiwala. Kaya ang bodyguard ng anak ang binuntunan nito ng galit. Nangatwiran pa ito na kagustuhan umano ni Bobby ang umalis para magpa-impress sa ama. Pero mas lalo lang nagalit si Howard sa narinig kaya binaril nito ang tauhan. Sa kabilang banda, masaya ang asawa ni Frank nang makita siya. Sa wakas umano, matutupad na rin ang matagal na nilang pinapangarap na magkakasama buong pamilya. Ayaw na rin sanang maniwala ng anak niya dahil nagsasawa na rin ito sa kakalipat nila ng lugar kung saan ang kanyang assignment. Nang mga sandaling iyon, masakit na nagpaalam si Howard sa bunsong anak. Nangako itong hahanapin ang taong responsable sa pagkamatay nito. At dahil sa malaking perang binayad sa mga corrupt na agents ng FBI. Malawak at mabilis ang nakuha nilang impormasyon sa pagkatao ni Frank. Ilang araw pa ang lumipas, nasa Puerto Rico na ang buong pamilya ng retired agent para sa kanilang family reunion. Ang hindi nito alam, pagkatapos ng libing ni Bobby, nalaman na ng mafia ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at kasama na dito kung nasaan siya ngayon. Dahil dito, inutusan agad ni Howard si Quintin na puntahan si Frank at patayin. Ngunit mas gusto ni Livia na patayin lahat ang pamilya ng retired agent. Tumango lang si Quintin saka tumalikod. Kaya ng sumunod na araw, habang nagpatuloy ang kasiyahan sa reunion ng pamilya ni Frank sa tabing dagat, papalapit na sa kanila ang sangkatutak na mafia sa pangunguna ni John at Quintin. Walang kamalay-malay si Frank na isang malagim na massacre pala ang mangyayari sa kanila. Nakita niya ang kanyang mag-ina na pumunta malapit sa dagat. Maya-maya pa ay tinawag siya ng kanyang ama para ipakita ang mga koleksyon nitong baril. Nang bigla silang makarinig ng mga putok, niretrat na pala ng grupo ang lahat ng nasa kubo. Walang ligtas ang tumatakas. Nakatago sa ilalim ng bangka ang mag-ina ng dating agent, naglabas na rin ng baril si Frank at ama niya para makipaglaban. Pero sa kasawiang palad, tinamaan din ang tatay niya. Dito niya nakita na tumakbo ang asawa kasama ang anak palayo. Hahabulin na sana niya kaso naharangan pa siya ng kalaban. At habang nakipaglaban siya dito, humabol na sa kanyang mag-ina ang grupo ni John. Kaya nang may tomba na ang kalaban,
Mabilis na rin siyang sumunod. Natatakot si Maria pero hindi ito nagpanik. Kailangang makatakas sila ng anak. Ngunit dahil hindi siya tinantanan ng grupo ni John, nadisgrasya sila at tumaob pa ang kanilang sinakyan. Kahit puno ng sugat, nagmamadali nang lumabas ang mag-ina at mabilis na tumakbo papunta sa daungan ng mga bangka. Pero mabilis din silang nasundan ng mafia at walang awang sinagasaan. Huli na nang dumating si Frank. Nakita niyang nakahandusay na sa gitna ng port ang kanyang mag-ina. Wala nang buhay. Nanlumo siyang niyakap ang mga ito. Ilang saglit pa ang lumipas, bumalik ang grupo ni Quintin. Galit na galit siyang sumalubong sa mga ito ngunit hindi pa man nakalapit sa kanya ang sasakyan, bumagsak na siya dahil sa tama ng bala. Binugbog muna siya ni John bago binaril sa dibdib. Habang naghihingalo si Frank, binuhusan ng grupo ang buong paligid ng gasolina. Pagdating sa may hagdanan, dito na ito sinindihan ni Quintin. Pinagmasdan ng mga ito ang unti-unting pagkasunog ng daungan. Kasabay ng pagsabog ng lugar ang pagtilapon ng katawan ni Frank sa dagat. Sa pag-aakalang napatay na nila ang target, umalis na ang grupo. Pero lingid sa kanilang kaalaman, himalang nakaligtas ang agent. At bago matapos ang araw na iyon, isang lokal na mangingisda na si Candelaria ang nakakita sa kanya sa may batuhan. Paglipas ng ilang araw, lumabas na sa balita ang nangyari sa buong pamilya ni Frank. Kaya masayang nag-celebrate ang pamilya ni Howard. At habang may kam-itang ang mafia leader, inutusan nito si Quintin na isayaw muna ang asawa nito. Samantala, nang gumaling na ang mga sugat ni Frank, bumalik siya sa property ng kanyang ama kung saan nangyari ang malagim na pagmassacre sa pamilya niya. Masakit man sa kalooban pero tinanggap na rin niya ang kapalaran. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga baril ng ama para sa gagawing paghihiganti. Habang pabalik na siya sa bangka, nakita niya ang itim na t-shirt na regalo ng kanyang anak bago pa nangyari ang trahedya. Dito mas lalong nang ibabaw ang balak niyang balikan ang grupo ng mafia. Bago pa siya umalis, nagpasalamat siya kay Candelaria na nagpagaling sa kanya. Pumunta siya sa kanyang sekretong hideout at inayos ang mga gamit dito, saka naglagay siya ng baril sa iba't ibang parte ng apartment. Kinabukasan, nag-uwi siya ng lumang sasakyan. Inayos niya ito, pinaghandaan talaga ang gagawing pagkipagharap sa mafia. Nang maayos na niya ang kotse, na-curious sa kanya ang kapitbahay. Isang gabi, pinuntahan niya si Mickey sa pinagtrabahuan nito at dinala sa kanyang unit. Dito niya tinakat ang lalaki na i-torture pag hindi ito magsalita tungkol sa amo nitong si Howard Saint. Dahil sa takot, nagsisigaw si Mickey. Buong akala ng kapitbahay ay may kinakatay na siya sa loob. Ayaw ring tumawag ng pulis ang mga ito dahil sa takot sa kanya. Kalaunan, sinabi na rin ni Mickey lahat ng nalalaman niya sa negosyo ni Howard. Mga illegal nitong transaction, sino-sino ang namamahala at saan napupunta ang pera. Dito na rin umamin ang lalaki na kinasusuklaman nito ang pamilyang Saint. Kaya natuwa si Frank sa narinig. Laking tulong umano sa kanya kung sasabihin nito ang lahat-lahat tungkol sa mga ito. Ramdam ni Mickey na mabuting tao ang kaharap kaya hindi na ito nagdalawang isip na elahad lahat ng nalalaman. Sinabi na rin nito ang routine ni Howard, ng asawa nito at ni John. Para makampirma na tama ang mga sinabi ni Mickey, palihim niyang sinusundan ang bawat lakad ng mag-asawa, anak nito at si Quintin. Kaya dito niya nalaman ang lihim na pagkatao ng matalik na kaibigan ni Howard. Isa pala itong closet na bakla. Kasunod nito ay tinanggal niya ang sariling lapida at tinanim sa mismong golf course ng mafia leader. Para ipaalam sa mga ito na buhay pa siya. Nang araw ding iyon, nagpunta siya sa police station para kumprontahin ang chief. 5 buwan na umano ang lumipas pero ni isa ay wala pa ring nakulong sa nangyari sa buong pamilya niya. Kinabukasan, pinuntahan niya ang isa sa mga building ni Howard. Dahil ayon kay Mickey, nasa penthouse umano nakatago ang milyones ng mafia boss. Naabutan niya dito ang 3 lalaking nagbibilang ng pera. Inuutusan niya ang mga ito na lagyan ng kanyang malita habang binutasan niya ang salamin. Maya-maya ay hindi makapagsalita ang dalawa nang sabihin niyang itapon sa baba ang lahat ng pera. Ilang saglit pa ay nagtataka ang bodyguards sa baba bakit nagtakbuhan ang mga tao sa labas. Kaya nakiusyuso na rin sila. At dito nila nakita ang umuulan na pera galing sa penthouse ng building. Nagmamadali silang bumalik sa loob ngunit nakasalubong na nila si Frank. Pero bago pa sila nakaporma, inunahan na sila ng ex-agent.
Nang lumabas sa balita ang ginawa niya, dito na siya nakilala ng mga kapitbahay. Kaya mas lalo lang na-curious sa kanya ang mga ito. At dahil sa ginawa niya sa pera ni Howard, galit na galit ang mafia boss. Dito pinaalam ni Quintin na inutusan na nila ang pinakamagaling nilang hitman para tapusin si Frank. Isang gabi, lasing ang nobyo ng kanyang kapitbahay na si Joanne na nanghahara sa kanilang apartment. Kaya paglabas niya, pinapaalis na niya ang lalaki. Sinubukan nitong manlaban pero tumahimik na ito sa isang sapak. Kinausap siya ng babae, alam nito ang nangyari sa buhay niya kaya sabi nitong huwag hayaan na malunod siya sa kanyang nakaraan. Nang gabing iyon, schedule ng movie night ni Livia. Bit-bit ang fire hydrant, nilagay niya ito sa tabi ng kotse ng babae para walang ibang magparking sa location. Uumpisahan na niya ang isang plano na iisipin ni Howard na may relasyon ang asawa nito at si Quintin. Nakita niya sa bag ng babae ang diamond na regalo ng asawa nito. Sunod ay tinawagan niya si Quintin gamit ang linya ng telepono ni Livia. At bine-blackmail niya ang lalaki tungkol sa larawan nito kasama ang isang binata para pumunta ito sa sinabi niyang hotel. Pagkatapos ay dinala din niya ang sasakyan ni Livia sa labas ng nasabing hotel at sinadyang magparking sa no parking zone kaya natakitan ang kotse ng babae. Habang nasa loob na si Quintin, pasimple na ring umalis si Frank at bumalik sa sinehan. Paglipas ng ilang oras, nagtatakang lumabas ng hotel si Quintin. Ang hindi niya alam, hinahanap na pala siya ng mga oras na iyon ni Howard. At dahil kasabwat ni Frank si Mickey, sinabi nito sa amo na nakita umano nito ang matalik na kaibigan sa hotel. Kaya nang makita ni Howard na masayang nag-uusap si Quintin at Livia sa sala, puno na ng pagdududa ang mukha nito. Lalo lang nadagdagan ang pagtataka ng leader ng Edenay ng lalaki na nagpunta ito sa hotel. Nakatulog lang umano ito sa may swimming pool kaya gabi na itong pumasok sa bahay. Nang sumunod na araw, habang nag-aantay siya makatawid sa tulay, binangga siya ng hitman sa likod. Dito na niya nagamit ang DIY na bulletproof sa kotse. Mabilis na siyang lumayo at patalong tumawid sa tulay. Ngunit nadisgrasya siya kaya naabotan din siya ng hitman. Pinagtawanan siya nito nang maglabas siya ng kutsilyo. Pero ang hindi nito alam, automatic pala ang blade nito kaya bumulagta ito sa harapan ni Frank. Kasunod nito ay isa na namang shipment ng pera ni Howard ang sinunog ng dating agent. Muntikan pang ikamatay ni John kung hindi lang ito nakatalon sa bangka. Nanggalaiti ito sa galit nang makita si Frank sa di kalayuan. Dahil dito, galit na naman si Howard. Lalo na nang malaman na din ng partners nito ang nangyari sa shipment nila. Pinagbantaan ng mga ito ang leader pero hindi natinag ang mafia boss sa magkapatid na smugglers. Balik sa apartment ni Frank, isa na namang hitman ang bumulaga sa mismong apartment niya. Kinabahan siya ng konti dahil balewala lang dito nang saksakin niya ito ng kutsilyo. Hindi rin ito ininda nang hampasin niya ito ng tubo. Halos hindi siya makaporma sa laki ng Russian. Hinagisan niya ito ng granada pero binalik din sa kinaroroonan niya kaya lechon sana siya kung hindi nakatago sa bathtub. Mukhang wala ng pag-asa ang ex-agent, binugbog na siya ng todo ng hitman. Binalibag na siya nito sa labas. Hanggang umabot na sila sa unit ng magkakaibigan na noon ay nagluluto. Dinampot niya ang nakasalang saka binalibag sa mukha ng Russian. Napasigaw ito sa sakit dahil naluto na ang mukha nito. Kaya dito siya nakakita ng pagkakataon na sugurin ang hitman at sabay silang nahulog sa hagdan. Himalang nabuhay pa rin ang dating agent kaya nagmamadali ang tatlo na tulungan ito. Ilang saglit pa ay ginagamot na ni Joanne ang sugat nito sa balikat. At nang silipin ni Dave ang bintana, nakita niya ang pagdating ng grupo ni Quintin at John. Dito na sila nagmamadaling ilagay si Frank at Joanne sa sekretong elevator ng unit. Kaya pagpasok nila Quintin sa apartment, si Dave at Bumpo na lang ang nadatnan ng mga ito. Maya-maya pa ay inumpisan na ng grupo na tanungin ang dalawa sa kinaroroonan ni Frank, pero kahit anong torture ni Quintin kay Dave, hindi talaga nagsalita ang magkakaibigan. Dahil dito, umalis na lang ang grupo pero nagpaiwan ng isa baka sakali umanong bumalik ang ex-agent. Nang lumabas na ang dalawa sa pinagtataguan, tinapos agad ni Frank ang naiwang bantay. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin ng ex-agent sa nangyari kay Dave. Gulo lang umano ang hatid niya sa mga ito ngunit sinagot siya ng lalaki na pamilya na umano siya kaya hindi nito hahayaang may mangyaring masama sa kanya.
Sinabihan niya si Bumpo na dalhin na sa hospital ang kaibigan. Kasunod nito ay naghanda na siya ng mga gamit. Napaiyak ang babae habang pinagmamasdan siya. Sabi nitong sana makamit niya ang mini-meeting kapayapaan pag nagtagumpay siya sa kanyang gagawin. Dahil movie night na naman ni Livia, gumawa ulit siya ng senaryo para lumakas pa ang pagdududa ni Howard na may relasyon ang asawa at matalik na kaibigan. At sa tulong ulit ni Mickey, natumbok niya ang galit ng mafia boss. Pinakita ng lalaki ang tiket ng kotse ng asawa kay Howard. Kaya kinuha nito ang susi ng bahay ni Quintin. Samantala, umalis si Quintin para makipagkita sa kausap na ng blackmail sa pagkatao niya. Kaya wala siyang kamalay-malay na dumating pala si Howard sa kanyang pamamahay. Dumiretso ito sa kwarto, at gaya ng gustong mangyari ni Frank, nakita ng leader ang diamond earrings na regalo sa asawa sa may kama ng lalaki. Maya-maya pa ay nakauwi na rin si Quintin. Nagulat ito nang biglang magsalita si Howard sa may hagdanan. Galit na galit siya sa kaibigan. Hindi umano niya akalaing makamandag na ahas ang lalaki at ang asawa pa niya talaga. Paniwalang paniwala ito sa senaryo ni Frank. Kaya pinatay nito ang matalik na kaibigan na hindi man lang nanlaban. Pagsapit ng hating gabi, si Livia naman ang inasikaso ni Howard. Sinumbatan niya ang asawa tungkol kay Quintin pero sagot ng babae na bakla umano ang kaibigan niya. Ngunit sarado na ang utak ng leader, puno na ito ng selos at galit sa dalawa. Dinala niya si Livia kung saan una niyang nakita ang asawa. Pinakita niya dito ang hakaw na napulot sa kama ng kaibigan. Hinalikan niya sa huling pagkakataon ang babae at hinulag sa reles habang may paparating na train. Kasunod nito ay buong security team na ni Howard ang naghahanda para sa pagtutuos nila kay Frank. Pero ang hindi nila alam, nasa building na pala ang inaantay nilang kalaban. Pinadalhan niya ng pampasabog ang grupo kaya marami agad ang nalagas sa mga ito. Buong tapang niyang sinugod ang second floor at tinapos lahat ng bodyguard sa paligid. Hindi napuruhan si Howard kaya paika-ika itong tumakas. Nang tingnan niya ang isang sulok, dito niya natagpuan si John. Naipit ang binata kaya hindi ito makagalaw. Nilagyan niya ito ng pampasabog sa kamay na kung mangangawit na ang lalaki, siguradong hindi na ito mabubuhay pa. Hinabol niya si Howard sa labas ng building. Sinubukang manlaban ng leader pero mas mabilis pa rin siya dito. Nang bumagsak na ang lalaki, binato niya dito ang picture ni Quintin. Sinabihan niya itong pinatay ang matalik na kaibigan. Sunod ay ang kabilang hakaw ni Livia, sabay sabing pinatay din nito ang pinakamamahal na asawa. Dito na napaiyak si Howard sa narinig. Ilang sandali pa ay tinali niya ang leader sa kotse at nilagyan ito ng granada. Pinaandar niya ang kotse habang kinaladkad si Howard. Pagkatapos ay pinindot na ang detonator kung saan halos sabay-sabay na sumabog ang mga sasakyan sa parking area. Pinasabog na rin niya ang kotseng humihila sa mafia boss. Brutal ang paghihiganti niya sa Saints family. Nagmukhang bungo ang sunog sa parking lot, kagaya ng t-shirt na binigay ng kanyang anak. Bago sumikat ang araw, nakauwi na si Frank sa apartment. Nagpakalasing ulit siya habang tinititigan ang larawan ng kanyang mag-ina. Balak na niyang magpakamatay dahil natapos na ang kanyang paniningil. Pero biglang nagpakita ang kanyang asawa kaya dito siya natauhan. Ilang oras ang lumipas, nagpaalam na siya kay Joanne. Sinabihan niya ang babae na tama ito na ang magandang alaala ay nakakaligtas ng tao sa kapahamakan. Dagdag niya na tingnan ang cabinet sa loob ng unit dahil may iniwan siya para sa kanilang tatlo. Hindi niya direktang sinabi kay Joanne na itutuloy niya ang pagiging mersenaryo, sinabi lang niya dito na magbasa ng newspaper araw-araw at maiintindihan na nito ang trabaho niya. Nang makauwi na si Dave galing sa hospital, tiningnan nila ang unit ni Frank. At nang buksan ni Joanne ang cabinet, dito nila nakita ang perang iniwan ng ex-agent. Tumigil si Frank sa gitna ng tulay. Desidido na siya sa kanyang gagawin. Simula umano ngayon, siya na si Punisher na kakatakutan ng mga masasamang elemento sa lipunan. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.